So hello mga kaibigan at mga kapatid. So magbabasa tayo ng Biblia at pag-uusapan natin yung aral ng demonyo na nakasulat sa 1 Timoteo 4, 1 hanggang 5. Okay? Kasi nga marami yung nagpapatutsada na ito daw ay pumapatungkol sa mga Katoliko. Binibintang nila ito sa ating mga Katoliko. So, ating sisiyasatin kung talaga bang pumapatungkol ito sa Katoliko o pumapatungkol sa kanila. Okay? So, basahin muna natin. Now, the Spirit expressly says that in later times o sa mga huling araw na, some will renounce the faith by paying attention to the deceitful spirits and the teachings of demons. Okay? So, ito mga aral ng demonyo sa mga panininang ng mga mapaninlang na espiritu through the hypocrisy of liars, though whose conscience are seared with a hot iron. They forbid marriage. Ibig sabihin, binabawal nila ang sakramento ng kasal. So, imposible sa ating mga Katoliko ito kasi nga meron tayong kasal. At walang sinasabi dito na ito ay pumapatungkol sa mga kaparian. Walang kaparian dito. Okay? Nakasulat lang dito, they forbid marriage. So, hindi ito pwedeng ituro sa ating mga Katoliko kasi nga sakramento sa atin yung kasal. Importante na yung kasal sa Katoliko ay valid na sacrament. So, ibig sabihin, they forbid the sacrament of marriage. So, sino bang nagbabawal na magpakasal sa Katoliko? Sila. So, sila ang nagtuturo ng aral ng demonyo. Kasi nga binabawal nila ang sakramento na valid as sacrament na marriage. At ito pa, and demand abstinence from foods with God created to receive with thanksgiving by those who believe and know the truth. Okay, abstain from food which God created to be received in thanksgiving. Walang sinabi dito to abstain from food sa Biyernes Santo. Ang sinabi dito, from God created to receive with thanksgiving. Ano tong thanksgiving? Okay? Ang thanksgiving, ito din yung ibig sabihin ng Eucharist. So, ibig sabihin, kung sino yung nagbabawal o yung nag-a-abstain from food na tatanggapin sa Eucharist by those who believe and know the truth, ibig sabihin, sila yung nagtuturo ng aral ng demonyo kasi nga binabawal nila ang pagkain na tinatanggap sa Eucharist. Okay, sa 4. For everything created by God is good and nothing to be rejected, provided it received with thanksgiving o Eucharist, for it is sanctified by God's word and by prayer. So, sanctified o kinonsecrate by God's word and by prayer. Ito yung binabawal nila. Okay? Hindi sa Biyernes Santo. Hindi pagkain ng karne sa Biyernes Santo, kundi yung pagkain ng Eucharist, for it is sanctified by God's word and by prayer. So, ibig sabihin, yung nagbabawal ng Eucharist at nagbabawal ng balidong sakramento ng kasal sa Katoliko, sila yung nagtuturo ng aral ng demonyo. At syempre, silang mga sekta yon at hindi tayong Katoliko. Yun lang. God bless sa ating lahat.